DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH ang isa pang magandang dula, May Pangako, ang bukas. Bigong-bigo na ako. Namatay ang daddy at lolo ko nang walang katarungan. At ngayong wasak na ang buhay ko, sasabihin mo darating ang umaga? Nasaan bang sinasabi mong umaga? May Pangako, ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako, ang bukas. May Pangako, ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako, ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, Nasaan ba ang sinasabi mong umaga? Dito pa rin sa ating natatanging dunang, May Pangako, ang bukas. Wow! Ang ganda ng sahig natin, Mami. Ang kita ba? Dahil yan sa Star Wax Floor Wax. Laging ginagamit yan ni Manang. Kasi madalas kang wala eh. Kaya ngayon mo lang napansin. Okay. Jake, mag-usap nga tayo sandali. About what, Mami? Tungkol kay Mang Julian. Oh, anong tungkol sa matandang yun? Sabihin mo nga sa akin, may kinalaman ka ba sa pangamatay na matandang yun? Ko? Mami, hindi kriminal ang anak mo. Pero sabi mo nang huli natin siya mapag-usapan. Ikaw ang bahala sa kanya, hindi ba? Oo. Nasagasaan siya, di ba? Aksidente, di ba? O hindi akong may kasalanan. Jake, ano ka ba? Parang natatakot na ako sa mga ikinikilos mo. Mami, ang dapat mag-celebrate tayo. Dahil wala nang kontrabida ngayon sa mga plano mo. Alam kong masakit sa iyo ang pagkawala ng lolo mo, Claire. Cheer up! Huwag kang patalo sa lungkot. Alalahanin mo, nag-aaral ka. Tita Stella. Nailibing na si Mang Julian. Kaya sana naman, bumalik ka na sa mundo mo. Wala na siya. Dapat mo nang tanggapin yun na maluwag sa loob mo. Sana nga po. Sana madali kong magawa yun.
Kaso nasasaktan pa rin ako. Nalulungkot ng sobra. Ganito na lang. Mabuti pa lumabas ka. Yayain mo yung mga kaibigan mo. Tita, Bakit ka nagulat? Claire, para na rin kitang anak. 6 years din kami nagsama ng daddy mo. Kaya nalulungkot din ako pag nakikita kong ganyan ka. Kaya maglibang ka. Bibigyan kita ng pera. Uy, ang husay mo talagang umate, Mami. Kunwari nalulungkot ka, concerned kay Claire. Siyempre, para hindi mahalata. Binigyan ko pa nga siya ng pera. Saan naman kaya siya pupunta? Malay. Sana nga hindi na siya makabalik dito. Para masolo ko na ang kabuhayan ni Roldan. Hindi pa rin, Mami. Dahil, di ba sabi mo, nakalagay sa testamento ni Tito na kapag namatay si Claire ng maaga, mapupunta sa charity ang kanyang mana. Buwisit. Oo. nga pala. So, relax ka lang, ha? Hindi dapat mawala si Claire sa atin. Ang dapat manatili siya para makinabang tayo sa kayamanin niya. Alam mo, anak, mabisyo ka lang. Pero matalino ka. Talaga? oo. Siya pa ang nagsabing maglibang ka? Oo, Shane. Binigyan pa nga niya ako ng pera. Alam mo, naguguluhan ako sa mga kilos ng madrasta mo. Kakaiba. Ako rin, Claire. Kaya nga, hindi ko sinabi sa kanya na dito ako pupunta. Ang alam lang niya, doon ako sa iba kong friends nagpunta. Eh bakit? Kasi, may plano akong gawin. Ano yun? At gusto kong makausap si Attorney Lucas. Yung abogado ni Daddy. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi ko alam na patay na pala si Mang Julian dahil sa aksidente. Yes, Attorney. 2 linggo na po siyang naililibing. Kaawa-awang matanda. Hindi na niya nahintay ang resulta ng ginagawa kong pagsisiyasat tungkol sa pagpanaw ni Roldan. Nagsiyasat po kayo? Oo, pero hindi alam ni Stella. Yun din naman ang iminumungkahi sa akin ni Mang Julian nung makausap ko siya. At dahil pareho kami ng nararamdaman, kaya ginawa ko. Salamat po, Attorney Lucas. Matagal ko ng kaibigan ng daddy mo, Claire. At malungkot din ako sa pagpanaw niya. Attorney, meron na po bang resulta yung ginagawa niyong pag-iimbestiga? Oo, Oo. pero hindi pa tapos ang ginagawa ko. Kaya saka ko na lang sasabihin sa inyo. Pero Attorney, Huwag kang mainip. Lilitaw din ang katotohanan. At magkakaroon din ng katarungan ang nangyari sa aking kaibigang si Roldan. okay. Kayo pong bahala. Naiintindihan po namin kayo. Siya nga pala, Denver. Attorney. Sana alagaan mong mabuti itong si Claire. Ingatan mo siya, ha? Kahit hindi niyo sabihin, talagang gagawin ko yun. Dahil mahal na mahal ko po siya.
nandito na tayo sa inyo, Claire. Oo nga, Denver. Alam mo, mas masaya pa ako pag nasa labas ng bahay. Kasi pag nandito ako, lagi kong naaalala si Daddy. Hindi naman katakataka. Napakabait ng daddy mo. Lahat ng gusto mo, binibigay sa'yo. At pinalago niya talaga yung business namin para guminhawa kami. Ayun nga lang, maagang namatay si Mami nung 10 years old pa lang ako. Claire, lagi mo akong tatawagan, ha? Para lahat ng mangyayari sa'yo dyan, alam ko. Opo. Kinabahan kasi ako sa bilin ni Atty. Lucas sa akin, Ah? Para bang hindi rin siya kampante. Nakasama mo sina Aling Stella. Mukhang galit ka. Nakasimangot ka eh. May nakaaway ka ba sa labas ng bahay? Wala, Mami. Ay, bakit hindi maipintay ang mukha mo? Si Claire, nakita ko kanina. Kasama yung Denver. Oh, inihatid pala siya ni Denver. Si Claire lang kasi ang mag-isang pumasok dito eh. Ano ngayon ang kinainis mo? Hinalikan niya si Claire, Mami. Hinalikan ng lalaking yun. Ha? Baka boyfriend na niya, lalaking yun. Alamin mo yun, ha? Hindi dapat ang magkatuluyan ng lalaking yun at si Claire. Baka mawalang pakinabang natin sa kanya. Pasisira ang mga plano natin. Hayaan mo. Kakausapin ko siya bukas. May lakad kasi kami ng mga amiga ko ngayon. Op. Ano? Iwanan mo ako ng pera. Alis kami ng tropa ko eh. Na. Dali. Money again. Tiyak namang ibibili mo lang yun ng shabu. Dami naman kuda, oh. O sige na, Mami. Oo na, bibigyan kita. Dali. Oo na. Bilis. Pero sana anak ha, itigil mo na yung pagsishabu mo. Sisirain niya ng buhay mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Inihatid ka pala kagabi rito ni Denver. Ay, yes, tita. Kasi hindi na siya tumuloy. Nagmamadali ho eh. Magtapat ka nga. Nobyo mo na ba siya? Opo. Bago namatay si Daddy, na ipagtapat ko na yun sa kanya. At pinayagan ka ni Roldan. Opo. Mabait naman po kasi si Denver. Isa pa, kilala din siya ni Daddy, pati ang parents niya. Kahit na, nag-aaral ka pa eh. Hindi ka pa dapat makipagnobyo. Tita Stella. Ngayong ako na ang guardian mo, inuutosan kita. Putulin mo ang ugnayan mo sa kanya. Bakit naman, tita? Dahil makasisira lamang siya sa pag-aaral mo. Paano pag nagkaroon kayo ng problema? Jack, na apektado ang pag-aaral mo. At yun ang ayok mangyari. Hindi po mangyayari yun, tita. Paano kung matukso kayo? Mabuntis ka. Di, nabigo na ang pangarap para sa iyo ng daddy mo. Nag-iingat naman po kami. At saka alam namin ang aming limitasyon. Oh, come on. Marami na nagsabi niyan, pero lahat nabigo. Kaya para hindi mangyari sa iyo ang naganap sa kanila, sundin mo ko. Layuan mo ang lalaking yun. Tita, nagmamahalan kami ni Denver. May takdang panahon para doon. Gawin mo ang gusto ko para magkasundo tayo. Alalahanin mo, ako ang guardian mo. Kaya dapat na ako ang siyang masunod.
Ang ganda ng ginawa mo, Mami! Sabi ko naman sa iyo, anak, hindi ako papayag na mabaliwala pananatili ko sa bahay na ito. Na maapi ako sa partihan sa mana. Kaya lahat, gagawin ko yun. Yun. Upang makinabang kay Claire. Sana lang, Mami, sundin ka niya. Ha? Ikukuha ko siya ng driver. Driver? Iyon ang maghahatid at susundo sa kanya sa school. Yun. Para makatiyak ako na hindi na sila makikita ng lalaki na yun. Galing mo talaga, Mami. Tama yan. Unti-unti, mailalayo na natin siya kay Denver. Apir, Mami, apir. Ano? Yun ang gusto ng tita mo? Oo, Denver. Kumuha nga siya ng driver para sa akin. Bakit daw? Para maghatid sundo. Para hindi mo na daw ako masundo pa. Talagang hinahadlangan niya tayo. Ano ba dahilan niya? Wala naman tayong ginagawang masama. Ayaw nga niya raw masira yung pag-aaral ko. Hindi ko naman sinisira yun ah. At alam natin ang limitasyon natin. Hindi ko nga siya maintindihan eh. Naguguluhan na ako sa kanya. Nung una pakiramdam ko, gusto niya akong ibagsak. Ngayon naman, feeling ko sinasakal niya ako. Sobra na siya. Hindi na tama ang ginagawa niya. At ang sabi pa niya, siya raw ang dapat masunod. Dahil siya ang guardian ko. Pero mali na nga siya. Claire, may naisip akong paraan Ha? para matigil na ang mga ginagawa sa'yo ng stepmother mo. Anong paraan, Denver? Ano ang naisip ni Denver? Mga nagsigana, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Jerry Mutia, Susan Robles, Phil Cruz, at si Rosana Villegas sa papel na Claire. Dilapatan ng tunog ni Gerardo Mutia. Sa musika ni Buboy Salong. Supervisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Luceno. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi. Nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Nasaan ba ang sinasabi mong umaga? Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.